Pagdating niya sa simbahan, naroon sa labas sina Malena at Amihan kasama ng tatay niya. Halatang nakahinga na maluwag ang mga to pagkakita sa kanya. Diyos ko, pinag-alala mo kami, Inday, tili ni Amihan. Anak, bakit ngayon ka lang? Pananig ng tatay niya. Hindi po ako nagising kaagad. Mamaya na yan. Pumila na kayo. Bilis, dito. Pinahilera na sila ng coordinator sa simbahan. Naantala ang kanyang alaala nang pumasok si Rafael. Nagulat to sa kanya dahil hindi pa rin siya nakakabihis. Akala ko nagpapalit ka na. Ngumiti ito nang nilapitan siya. Bakit para kang natulala dyan? Wala. Kumuha siya ng gamit sa closet at nagpunta ng CR. Naglinis siya ng katawan at nagtoothbrush. Paglabas niya, naabutan niyang nakatayo lang sa may pinto si Rafael. Nakasandal to sa pader. Pumunta siya sa kama at saka naupo. Kinuha niya ang suklay. Nakabrush na siya ng kanyang buhok. Atalia, tawag nito sa pangalan niya. Galit ka ba? Huwag mo nang alamin. Pasensya ka na nga pala kahapon ha. May iniisip lamang ako. Okay. Please naman, Atalia. Don't be like this. Like what? Itong cold treatment mo. Don't raise your voice on me. Hindi mo ako katulong? Atalia, please listen to me. Malambot na ang pagkakasalita nito. I know I hurt you, kaya ako nagsusorry sa'yo. Is that it? Okay. Hindi niya na to tiningnan. Biglang may nagbell sa kanilang kwarto. Nagmamadali siyang lumapit sa lalaki. Umakbay naman to sa kanya. Kamusta naman kayo dito? Bungad ni Lolo Harry pagkakita sa kanila pagkabukas nila ng pinto. Itong pinakamalaking suite ang pinareserve ko para sa inyo. Oo nga po, Lolo Parang condo unit na nga po ito. Masayang sagot niya sa matanda. Makulit kasi ang papa. Sabi na namin bukas na lang umakyat at baka magmo-moment pa kayo. Hindi naman mapigilan. Tatawa-tawang sabi ni Elena. Okay lang kami dito. Baka po kayo gusto niya rin magpahinga? Waring tinataboy ni Rafael ang mga ito. Ay, oo, siya sige. Kami aalis na, no? Sige na, ituloy niyo na lang kung anong ginagawa ninyo. At nagpaalam na nga ang mga ito. Pagkasara ng pinto para siyang napapaso. Inalis niya ang kamay nito na nakaakbay sa kanya at dali-daling bumalik sa kama. Napailing naman si Rafael sa kanyang ginawa. Ito naman ang pumasok sa CR at doon ito nagbihes. Nakapantulog na ito paglabas. Akmang tatabi ito sa kanya pero pinigilan niya ito. Hep hep, saan ka pupunta? Tanong niya. Matutulog na. Nope, doon ka. Turo niya sa couch. Teka, ang laki kong tao, doon ako matutulog? No way, tanggi niya. Subukan mong tumabi sa akin. Magpipicture ko habang tulog ka at ipapasa ko kay Clarice. Pananakot niya dito. Tiningnan siya nito ng masama. Saka kinuha ang unan at ang kumot. Binatoto sa couch at saka naman nahiga. Akala mo ha? Mautak to no? Sira ulo. Pwede patayin mo yung ilaw ha? Matutulog na ako Patayin mo mag-isa. Bubuksan ko na lang ang lampshade. Ano ba, Atalia? May switch na malapit sa'yo. Matulog kang maliwanag ang ilaw. Kung ayaw mong tumayo at magpatay, huwag mo akong uutusan. You are impossible. Iiling-iling na sabi niya dito. Wala kang pake. Tigilan mo nga ako sa tantrums mo, baka hindi kita matansya. Ganyan ka na ba talaga ngayon, ha? Sadyabang bato na ang puso mo, Atalia. Papatayin lang ilaw, bato na agad ang puso? O mo naman, Rafael. Napilitang tumayo ang lalaki at ito pa ang nagpatay ng ilaw. Tsaka nagdadabog na bumalik sa higaan. Akala mo maaartehan mo ko, ha? Huyo ka sa akin, ulol, sabi niya sa sarili. Atalia, hahayaan mo ba talaga ako matulog dito sa sofa? Tanong nito. Oo, at wag kang magkakamali na lumapit dito, ha? May hawak akong 29. Pasalubong ni Amihan sa akin galing sa kanila. Sa kanya nilaro-laro ang balisong. Napanunok naman ang lalaki. Ewan ko nga sa'yo, ang weird mo. Sabi nito na nagtalokbong na ng kumot. Takot ka naman pala bulong niya sa sarili. Akala mo madadala na naman ako ng mga pagpapakit mo? Hay nako, hindi ko kailangan ipalaspag ang sarili ko sa'yo, no? At dahil sa tama ng alak, malinis na naging tulog niya. Sunod-sunod na doorbell lang ang nagpagising sa kanya. Ano ba kasing oras na? Tanong niya sa sarili. 7:00. Oh my God! Nagmamadali siyang bumangon at sinilip sa butas ang nagdoorbell. Pamilya nila.
Nagmamadali siyang ginising si Rafael. Hoy, bumangon ka dyan. Andyan si Lolo sa labas. Ano ba? Hayaan mo lang sila dyan. Halika dito. Niyakap siya nito sa bewang. Matulog tayo. Ano ka ba? Andyan lang lahat sila sa labas. Bilisan mo nga. Ilipat mo lahat ng gamit mo. Halos kalad ka rin niya ito. Mumukat-mukat pa ito ng hilahin niya. Good morning, newlywed. Kamusta ang feeling ng bagong kasal? Tanong ni Lolo Harry. Pilit ang ngiting ibinigay niya sa mga ito. Anong ginagawa niyo dito, guys? Mukhang nakakaabala ata tayo sagot ni Lolo Harry. Mga puyat pa ata kayo. O sige, sumunod na lang kayo sa baba kapag ready na kayo. Nasa poolside lamang kami. Makakalakad ka pa ba? Bati ni Ami sa kanya. Gaga, kinurot niya ito sa tagiliran, ikinatawa ng mga kasama, saka sila tinalikuran ng grupong yon. Heist. Napabuntong hininga siya na malalim, sa kanya tiningnan ang lalaki. Hoy, wala na sila. Alisin mo nga yung kamay mo sa balikat ko. Ikaw na ba na nagpatong nito dyan Sagot nito. Dagli niyang inalis ang kamay ng lalaki at pumunta sa closet. Di naman niya kalilimutan na ayusin ang higaan. Paghahanda niya ng gamit ng lalaki. Ito ang gamit mo. Mauna na ako maligo. Hindi ba tayo magsasabay? Tanong nito sa kanya. Manigas ka. Pinagbagsakan niya ito ng pinto ng banyo. Lo, napaka-attitude naman ng babaeng to. Bulong niya sa sarili. Kala mo naman di ko pa natitikman. Nakita ko naman na ang buo niyang katawan. Nadilaan ko nga ng buong buo Ano pa ang inaarte? Feeling virgin? Naghintay na lang siya sa labas. Pakanta-kanta pa ang babae habang naliligo. Mas mabuti nang mag-toothbrush na lang saka matulog ulit. Baka mamaya bigla pa niyang gawa na masama ang babae. Kinapa niya ang 29 nito. Wala iyon sa ilalim ng unan. Delikado kapag nilapitan baka lagyan niya pa ako ng gripo. Nagtyaga na lang siyang maghintay. Hindi na lang siya matutulog. Nag-text na si Clarice. Pinapupunta siya nito sa bahay nila. Nireply niya ito na hindi maaari dahil kakakasal lamang niya. Tumawag ito. Bakit hindi mo ako pupuntahan? Dahil kasal na kayo? Alam mo namang hindi pa ako nakakalakad, hindi ba? Naghahasa ako dahil sa'yo. Maaati mo bang katulong lang ang mag-aalaga sa akin? Sabi nito sa kabilang linya. May nurse ka naman, hindi ba? Sagot niya. Baka hanapin pa siya ng mga lolo niya. Sana, namatay na lang ako. Sana hindi na ako nabuhay kung masasaktan lang din naman ako. Sabi pa ng babae. Di na niya alam ang sasabihin. Alam niya, kargo niya si Clarice. Siya ang may kasalanan kung bakit ito nagkaganon. O sige na, sasaglit lang ako Oo, hihintayin kita. Sakto paglabas ng babae, natapos ang usapan nila ni Clarice. O ba't parang gulat na gulat ka na nakita mo ko? Napakamot siya sa ulo. Maaari ba akong umalis saglit? Okay, sagot ng asawa niya. Ha? Napamaang siya. Hindi mo lang ba ito magtatanong sa kanya kung saan siya pupunta? Sabi mo aalis ka. Oo nga. Bakit di ka pa mag-ready? At baka hinihintay ka na ng pupuntahan mo? Naparanok siyang bigla. Ang lakas makaramdam ng babaeng to. Di mo man lang ba ako tatanungin kung saan ka pupunta? Tanong niya. Kailangan pa ba? Alam ko na naman kung saan ka pupunta Napatingin siya sa magandang hubog ng katawan ng babae. Lalo na sa mabibilong nitong mga hita. Bigla, nanayo ang kanyang lalamunan. Napahinga na lamang siya ng malalim, tsaka pumasok ng banyo. Naligo na lamang siya. Idadaan niya na lang dito ang init na kanyang nadarama. Pagkatapos niyang maligo, agad na siyang lumabas. Nakita niya nakahiga ang babae at nagbabasa ng libro. Nakabathrobe pa ito at magkakaroon sa mga paa. Hantad na hantad ang makinis itong hita. Nakaikot pa ang towel sa ulo ng babae. Sunod-sunod ang paglanok niya ng laway. Napansin siya nito. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Aalis ka, hindi ba? Hindi mo lang siya nilingon ng asawa. Naupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pinatay niya ang cellphone niya at saka nilapitan ng asawa. Tumayo siya sa gilid nito. Doon pa lamang to napatingin sa kanya. Atalia, sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Kasalanan ko. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na yon sa'yo, kaya nasaktan kita ng sobra. Malungkot ang kanyang tinig, na ang nalilita niya dito. Ano namang paki mo sa nararamdaman ko? Tanong nito sa kanya.
Humahalimuyak ang bango ng babae dahil sa ipinahid nitong lotion. Di maitago ng robe nito ang nagmumurang mga dibdib na animoy nag-aanyaya ng sanggol na maaari nitong buhayin. Sanay siya sa mga babaeng ganito at alam niya kung paanong magkontrol ng sarili. Subalit hindi niya alam kung bakit pagdating sa asawa niya, nahihirapan siyang sikilin ng sarili. Bigla niya tong binuhat. Nagwala ang babae. Anong ginagawa mo? Abnormal ka ba? Hindi to makaalis sa tindi ng pagkakahawak niya. Inihiga niya to ng maayos sa kama, tsaka nagmamadaling dinaganan at siniil ng halik. Nanlalaban ang babae at may dinudukot sa punda ng unan. Tinapon niya sa lapag ang unan. Tumalsik ang 29 nito sa ilalim ng sofa. Inawakan niya ang mga kamay ng babae sa magkabilang gilid, mataas sa ulo. Di na ito makapanlaban. Halos ilang minuto nga din tong nakipaglaban sa kanya, tsaka patuloy ang lumambot. Nakikisama na to sa kanya. Gumapang kanyang halik patungo sa leeg ng babae. Binitawan na niya ang kamay nito. Kinulong niya sa mga palad ang mukha ng asawa. Tinitigan niya ng matiim. Nakipagtitigan ito sa kanya hanggang sa ibaba niyang muli ang kanyang ulo para babain ang labi ng babae. Mainit. Mainit ang katawan nilang dalawa. Pinadaustos niya ang halik niya papunta sa may tenga nito. Ang bango-bango ng babae para sa kanya. Hinawakan ng kanyang mga palad ang magkabilang balikat ni Atalia. Sa pag-alis niya mula sa ibabaw nito, kitang-kita niya ang pagkahabol ng hininga ng babae. Pagod na pagod ito. Kinumutan niya ito saka siya nagbihes. Hinalikan muna niya to sa labi. Aalis muna ako. Papadalhan na lamang kita ng pagkain. Tsaka siya lumabas ng kwarto para lang puntahan si Clarice. Ines na ines si Clarice nang hindi niya makontakt si Rafael. Alam niyang pinagpatayin siya ng cellphone ng lalaki. Hindi maaari ito. Bakit hindi ko siya makontak? Peste? Asar na asar siya habang nakaupo sa wheelchair. Ilang linggo pa lang, simula nang ipag-ahasa niyang sarili niya. Ayaw naman niya na makipag-communicate sa mga polis. Tulad kunwari, nahihiya siya. Napapaikot na pa naman ang kanyang mga kamay si Rafael. Pero ngayong araw, alam niya, katatapos lamang ng kasal ng mga ito. Gusto niya sanang ipamukha sa asawa nito na siya pa rin ang pipiliin ng lalaki kung sakaling gugustuhin niya man itong makita. Ngunit parang mabibigo siya ngayong araw. Nag-iisip pa naman siya ng plano na maaaring magamit kay Rafael. Paano ko ba kasi ipapamukha sa lalaking yon ang nangyari sa akin? Ay kasalanan niya. Nakakainis talaga. Akala ko hawak ko na siya sa leeg. Nagkamali pala ako. Clarice, mag-isip ka nga ng maayos. Paano mo makukuha ang gusto mo kung kulang ka sa convincing power? Sabi niya sa sarili. May nag-doorbell sa gate nila. Nakita niya ng pagbuksan ng katulong nila si Rafael. Bagong ligo ang lalaki at mukhang mabango. Simula nang makauwi siya ng bahay. Hindi pa siya ginagalaw ng lalaki. Malamang, kaya ito nahuli ng punta sa bahay ay dahil naligo pa ito. Alam mo naman na naroon si na lolo. Baka mahalata pa ako. Magalit pa yon? Kung di lang naman dahil sa mamanahin mong aagawin ni Atalia, baka tayo na ang mag-asawa ngayon. Himutok niya. Huwag na natin pag-usapan yan. Pwede ba? Sabi niya rito. Pinapunta mo ba ako dito para sumbatan? Tanong nito sa kanya. Hindi naman, na-miss lang kita. Hinawakan niya ito sa pisngi at hahalikan. Subalit umiwas ang lalaki at hinalikan siya sa noo. Hindi niya na pinansin iyon. Dahil ang sabi naman ng lalaki ayaw muna ito ng intimacy hanggat hindi pa siya okay. Kamusta ka naman ngayon? Ilang araw din tayong hindi nagkita. Eto, medyo okay na. Kaya na nga kitang paligayahin eh. Nakangiti niyang sagot sa lalaki. Kung gusto mo, ngayon din, ay pumunta tayo sa kwarto at Clarice, ayokong bastusin ang bahay ninyo. Kaya ko namang magtiis. Ayoko na may nararamdaman ka pa tapos gagalawin kita. Lalo ko nagigilty sa nangyari sa'yo. Sorry, sabi niya sa lalaki. Kumain ka na ba? Sumaglit lang talaga ako dito para makita ka. Hinihintay ako ni na mommy at lolo sa hotel. Hindi ako nagpaalam. Bakit? Papayagan ka ba nila kung sakaling nagpaalam ka? Lalo na kung sa akin ka pupunta? Di nakapagsalita ang lalaki. Di ba hindi naman? Huwag na natin tong pagtuunan pa. Clarice, alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Alam ko naman, pero hanggang kailan ako magtitiis, Rafael?
Lumalabas kasi na parang ako pang nangaagaw, gayong akin ka naman talaga. Hindi ako pag-aari ng kahit na sino, Clarice. Sagot nito. Bigla uminit ang ulo niya. So ngayon, hindi ka na sa akin. Ngayon, marumi na ako. Ngayon, binababoy na ako ng ibang lalaki. Nandidiri ka na ba sa akin? Ikaw ang gusto kong makita. Sa mga panahong iyon, hindi mo ako sinipot. Noong mga panahong binubugbog nila ako at munti ka ng patayan, nasaan ka? Hindi ba nagpapakasya ka kay Atalia? Na kung tutuusin sana, hindi mo dapat kinakausap dahil inaagaw niyang lahat ng sayo. Emosyonal niyang sabi sa lalaki. Wala nang kwentang buhay ko. Kung iiwan mo ko, Rafael, sana namatay na lang ako ng tuluyan. Clarice, please, wag ka magsasalita ng ganyan. Inawakan nito ang mukha niya. Mahalaga ka sa akin, alam mo yan. Ikaw ang nobya ko. Nagsabi naman ako sa'yo ng tungkol dito, hindi ba? Pumayag ka naman. Hindi ko pala kaya, nabasa na lang tanggapin, pero sana lang, hanggang doon lang kayo ni Atalia. Wala nang iba pang magaganap paliban sa agreement na yan. Okay, sorry na. Hindi ko intensyon na saktan ka. Anyway, kinuha nito sa bagang isang bundle ng 500 piso. Allowance mo. Hindi pa kita mabigyan ng card ngayon kasi sa counter lang po pwedeng mag-withdraw ngayon. Nakabaan pa lahat ng cards ko. Pero wisyo talagang Atalia na yan. Bakit pa hindi mo ihanap ng boyfriend yan para maibalik na niya yan sa akin? Hayaan na lang natin si Atalia. Buti nga pumayag siya sa gusto ko eh. Paano kung hindi? Eh di lalo na lang akong nawalan. Tatanggapin mo ba ako? Kahit mahirap na lang ako? Oo naman. Naaalangan niya ang sagot dito. Of course not. Malaki lang yung Junjun mo at gwapo ka. Teka, saan ka pupunta? Kakarating mo lang, hindi ba? Kailangan ko na sanang umalis kasi sina lolo, hinihintay ako. Pero para hindi makalatang umalis ako, iniwan ko na lang si Atalia na natutulog. Iniwan? O pinagod mo? Makahulog ang tanong niya. Dumilim ang anyo ng lalaki. What do you mean? Wala. O siya, sige na. Pakinihintay ka na ng kabahay-bahayan mo. You're impossible. Tsaka iling-iling siyang iniwan ni Rafael. Alam niya na inis ito sa kanya. Tatawagan na lamang niya ito mamaya para mag-sorry. Kinuha niya ang phone at tinawagan ng isang kakilala. Available ako ngayon, same rate pa rin. Anong mahal? Hoy, baka mamaya, isusumbong kita sa asawa mo para malaman mo kung anong mahal. Oo, sige. Saan? Kahit saan, basta't malayo. Oo na. Pwede mo akong putukan kahit saan. Sige. Sa kanya na ibinaba ang phone. 2 linggo na siyang hindi nakakarampa dahil sa tinamon niyang pinsala. Pero ngayon okay na ulit siya. Easy 50k nga naman siya lagi. Hihilata lang at makikipag-sex. Tapos ayun, nasarapan na, nagkapera pa. Pinipili niya ang may mga asawa na para hindi magkalat. Kapag mga binata kasi baka itali pa siya sa kanila at i-blackmail. At least kung may sabit, siyang mananakot. Naligo na siya at nag-ayos. May konti pa ring bakat ng pasa sa kanya pero okay na. Akala niya kasi mapapalaban siya kay Rafael ngayon, hindi pala. Kaya dismayang-dismay siya nang walang mangyari sa kanila ni Rafael. Iniisip pa naman niya ang posisyon na gagawin niya. Ngunit ayun, iniwan nga siya ng lalaki. Ayaw mo akong tabihan? Magpapakasta ako sa iba. Ang kate, ipinapakamot para mawala. Saka siya umalis sa harap ng salamin at lumabas na ng bahay.